Daniel Kabanata 3, Iniutos sa lahat na sumamba sa rebeltong ginto. Si Haring Nebuchadnezzar ay nagpagawa ng rebeltong ginto na 27 metro ang taas at may 3 metro naman ang lapad. Ipinatayo niya ito sa kapatagan ng Der sa lalawigan ng Babylonia. Pagkatapos, ipinatawag niya ang mga pinuno ng mga rehiyon, mga pinuno ng mga hukbo, mga gobernador ng mga lalawigan, mga tagapayo, mga ingat-yaman, mga hukom, mga mahistrado at iba pang mga pinuno ng kaharian, para sa pagtatalaga sa nasabing rebulto. Nang nasa harap na sila ng rebulto, malakas na ipinahayag ng tagapagbalita, iniuutos sa lahat ng tao, mula sa lahat ng bansa at wika, na lumuhod at sumamba sa rebultong ipinagawa ni Haring Nebuchadnezzar sa sandaling marinig ang tunog ng tambuli, plota, lira, sitar, alpa, at iba pang instrumento. Sinumang hindi sumunod sa utos na ito ay ihahagis agad sa naglalagablab na pagan. Nang marinig nga ng mga tao ang tunog ng mga instrumento, agad silang lumuhod at sumamba sa rebeltong ginto na ipinagawa ni Haring Nebuchadnezzar. Pinaratangan ng 3 Hudyo, sinamantala ito ng ilang mga mamamayan ng Babylonia upang paratangan ang mga Hudyo. Sinabi nila kay Haring Nebuchadnezzar, "Mabuhay ang mahal na hari. Iniutos po ninyo na lumuhod at sumamba sa inyong rebeltong ginto ang sinumang makarinig sa tugtog ng mga instrumento. At sinumang hindi sumunod ay ihahagi sa naglalagablab na pagan. Hindi po sumusunod sa utos ninyo sina Shadrach, Meshach, at Abednego, ang mga Judeong inilagay ninyo bilang mga tagapamahala sa Babylonia. Hindi po sila naglilingkod sa inyong Diyos ni sumasamba sa ipinagawa ninyong rebeltong ginto." Nagalit si Haring Nebuchadnezzar nang marinig ito, at ipinatawag niya ang 3 lalaki. Sinabi niya, "Shadrach, Meshach, at Abednego, totoo bang hindi kayo naglilingkod sa aking mga Diyos ni sumasamba sa rebeltong ginto na aking ipinagawa? Iniuutos ko sa inyong lumuhod kayo at sumamba sa ipinagawa kong rebulto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahahadyas ko kayo sa naglalagablab na pagan. Sa palagay ba ninyo'y may Diyos na makakapagligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan?" Sinabi ni Shadrach, Meshach at Abednego, "Mahal na Haring Nebuchadnezzar, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pagan at mula sa inyong kapangyarihan. Kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos ni sasamba sa rebeltong ginto na ipinagawa ninyo." Inihagis ang 3 kabataan sa naglalagablab na pagan. Namula ang mukha ni Haring Nebuchadnezzar sa tindi ng galit kina Shadrach, Meshach at Abednego. Kaya, iniutos niyang painitin pa ng 7 ulit ang pagan. Inutusan din niya ang ilan sa mga pinakamalakas niyang kawal na gapyusan sina Shadrach, Meshach at Abednego at ihagis sa naglalagablab na pagan. Ginapos nga sila nang hindi na inalis ang damit, ang panloob at panlabas, turbante, at iba pang nakasuot sa kanila, at inihagis sila sa naglalagablab na apoy. Dahil sa mahigpit ang utos ng hari na patindihin ang init ng pagan, lumabas ang apoy kaya nasunog at namatay ang mga kawal na nagdala kina Shadrach, Meshach at Abednego. Samantala, nakagapos pa rin na bumagsak sa naglalagablab na apoy ang 3 kabataan. Nagtaka at biglang napatindig si Haring Nebuchadnezzar at itinanong sa kanyang mga tagapayo, "Hindi ba't 3 lamang ang inihagis sa apoy?" "Opo, kamahalan," sagot nila. "Bakit 4 ang nakikita kong walang gapos at naglalakad sa gitna ng apoy nang hindi nasusunog? At ang tingin ko sa ika-4 ay parang anak ng mga Diyos." Pinalaya at itinaas sa tungkulin sina Shadrach, Meshach at Abednego. Lumapit si Haring Nebuchadnezzar sa may bunganga ng pagan. Sinabi niya, "Lumabas kayo riyan at halik kayo rito, Shadrach, Meshach at Abednego, mga lingkod ng kataas-taasang Diyos." Lumabas nga silang 3 mula sa pugon at lumapit sa kanila ang lahat ng mga pinuno ng kaharian. Tiningnan silang mabuti ng mga ito ngunit wala man lamang nakitang bakas ng apoy sa katawan ng 3. Hindi nasunog ni bahagyaman ang kanilang buhok at ang kanilang kasuutan, hindi rin sila nag-amoy usok. Dahil dito, sinabi ng hari, purihin ang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego. Isinugo niya ang kanyang anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito na ganap na sumampalataya sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos, ginusto pa nilang sila'y ihagis sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan. Kaya, ipinag-uutos ko, sinuman mula sa alinmang lahi, bansa o wika na magsasalita laban sa Diyos ni Shadrach,
Meshach at Abednego ay papatayin at ang kanilang bahay ay wawasakin, walang ibang Diyos na makakapagligtas sa tao, tulad ng ginawa ng kanilang Diyos. At sina Shadrach, Meshach at Abednego ay itinaas niya sa tungkulin sa lalawigan ng Babylonia.